welcome sa inyong paboritong kasalo sa kwentuhan tuwing linggo ng gabi, ang Mel and Joey. Okay. Naku, ngayong gabi, isang masaya at makabuluhang magbabalik tanaw ang kwentuhan natin. Tama ka dyan, partner. Muli nating silipin ang ilan sa mga naggagandahang kwento na napanood nyo na dito kung saan kayo ang laging bida. Sa Mel And Joey! Oy! Woo! Merry Christmas! Ito ang malaking bahay ni Miss Darling. Malalaki na ang kanyang mga anak at nag-iisa na siya sa buhay. Pero hindi ito dahilan para hindi gawing espesyal ang kanyang pamumuhay. Every week, pinapalitan ko ang aking setting para maging cheerful ang atmosphere. Maski nag-iisa ako dito sa bahay, masaya naman ang aking kapaligiran. Maski na hindi masarap ang aking ulam, sumasarap dahil sa ambiance. Pero hindi lang ang bahay niyang ito ang ipinagmamalaki ni Miss Darling dahil ang kanyang rest house sa Tagaytay ay kilala bilang Sunflower House. Ang nag-umpisa nito ay yung sister ko. Nagkaroon siya ng idea rin dahil sa ang street na ito ay Sunflower Street. Kaya naumpisahan na tapos tinuloy-tuloy ko na rin. Lahat ng bagay at palamuti dito sa Sunflower House ay panay sunflower. Mula kurtina, ilaw, wallpaper, wind chimes, paintings, picture frames, throw pillows, payong, at kung ano-ano pa. Kulay yelo talaga. Yung iba, gustong-gusto. Ewan ko naman doon sa iba, baka nauuta na sila sa dami ng aming sunflower. Ang idea ko sana, parang hindi ko na muna dadagdagan for a time being. Pero irresistible pag nakakita ka. Dahil alam mo na meron kang paglalagyan eh. Kapag pumupunta dito si Miss Darling, kinakailangan terno siya sa kanyang bahay bakasyunan. I see to it na sinusuotan ko ng sunflower para naman kasama ako ng ambience ng sunflower house. Kung pwede nga lang lahat ng bibisita dito magsusuot ng sunflower, mas gusto ko. At sa mga banyo ni Miss Darling, syempre, hindi kompleto kung walang conditioner, sabon at shampoo na ano pa kundi sunflower. Sa mga kwarto nito, ang headboard, furniture, t-shirts, pangkakot sa likod, at maging pabango, sunflower. Pero ang pinaka nakakamangha sa bahay na ito ay mismong labas nito. Kumuha kami ng isang artist na magpipintura ng fasad. Kaya 6 months ito na nakakover ito ng trapal. So, nung ibinaba namin ang trapal, after 6 months, gulat na gulat sila nung nakita nila. Proud si Miss Darling sa kanyang sunflower house. At walang katumbas na kasiyahan ang ibinibigay nito sa kanya. Yung mga decorations ko, nagpapaganda ng aking kapaligiran. Sa sarili ko, sinasabi ko, thank you, ang ganda-ganda ng binibigay mong projection sa aking salas. At inaalagaan ko, ako mismo ang naglilinis. Hindi ko pinapahawakan sa iba yung mga decors ko. Tulad ng kanyang bahay, masasabing kakaiba at espesyal si Miss Darling dahil natutunan niyang maging kontento at maligaya sa kanyang pag-iisa. Satisfy ako when I find my collection growing bigger. Yung amount niyan, hindi ko nakokontrol. I have this purpose kasi na parang I have to match yung the biggest collection na nasa inland. And that's 15,000 frogs. Mabuti pa ang cobra makakagat sa iyo, mabuhay pa kayo kasi may injection pa si doktor. Ito si Attorney Dennis Gorecho, nagtapos sa UP College of Law. Sa kanyang opisina sa Ayala Avenue, mapapansin ang mga palamuting palaka. Pagkat si Attorney Dennis ay binabansagang The Frog Prince. 5 taon nang nangongolekta ng palaka si Attorney Dennis. Lahat ng kanyang mga kliyente at kaopisina alam na alam kung anong ireregalo sa kanya. For a lawyer na seryoso dapat, I have this playful attitude on dealing with my cases. I talk to them in a light mood because with my frog around.
Pero ang kanyang koleksyon sa opisina, Nandito yung pinakamaliit na frog na makikita nyo ay galing India. A stone na mayroong frog within a frog. wala sa kalingkingan ng koleksyon ng mga palaka sa kanyang bahay sa Las Piñas. Ito yung rice god ng Banawi, bulol ang tawag. Tapos ito yung mga variations niya. Wood carvings from Banawi. Ito yung oldest frog ko. Galing siya sa isang thrift shop sa Bangkal. Ito yung collection ko ng slippers. This is the Gap frog. Look at the strap. Ito yung collection ko ng mga palaka ko na pambata. Most of them are toys. Ito yung isa sa pinaka-favorite ko. Chocolate from kapatid kong nagpa-Paris, Australia. Mayroon akong parang Tamagotchi na frog. Halos lahat yung keychain siya. Jolina keychain. Radyo. Clock. School-related frogs. Mga nagbabasa, mga papasok ng school. Pagpasok sa loob ng bahay ni Attorney Dennis, meron siyang sala set na palaka, mga ilaw na palaka, Russian dolls na palaka, Buddha frogs, frogs with umbrellas, sari-saring cellphone holders, bathroom accessories, at dining set collection na palaka. Ang pinakamaganda, can frog from Australia. Naniniwala si Attorney Dennis na nagbigay ng swerte sa kanya ang mga palaka. Kung titingnan mo yung Chinese culture, meron diyang wisdom siya and good luck. Sa Egypt naman, meron silang fertility frog, si Hekit. Tapos sa ibang culture naman, meron silang tinatawag na blessings siya dahil nagmumultiply siya every time umuulan. At linggo-linggo, kapag dumating ang Biyernes, pagkatapos ng opisina, diretso na sa mga mall si Attorney Dennis para sa kanyang frog hunting. Mas gusto ko siya mag-collect kasi bumili akong kotse. Pag kinombine mo lahat ng ginastos ko dito, para ako na akong bumili ng kotse. Yung amount niyan, hindi ko nakokontrol. I have this purpose kasi na parang I have to match yung the biggest collection na nasa inland. And that's 15,000 frogs. Sa kanyang paggising, ang ringing tone sa cellphone ni Dennis, syempre, Hello? kokak. Sa kanyang pagtulog, nakakapag-relax siya habang nakatitig sa origami frogs sa kisame at nakikinig sa kanyang CD na Frog Chorus. Parang career yan eh. Habang gumaganda career mo, nasasatisfy ka. Yung sa akin, nasasatisfy ako when I find my collection growing bigger. Kaya most of my friends, they contribute their frog collection sa akin. Kasi alam nila I'm building a frog museum. Gaya ng kanyang pagpupursige na maging working student sa law school, hindi malayong darating ang araw na matutupad rin ang pangarap ni Attorney Dennis para sa kanyang koleksyon ng palaka. Ito ngayon, dumako naman tayo sa ahas. Ay, nako! Ang Bahala ahas ka ang na dyan. susunod naming papakita. Narito ang mga ahas sa buhay ni Mang Tero. Ayan. Mapanganib, makamanda, nakamamatay. Ito ang mga ahas dagat na kung tawagin ay walo-walo. 8 araw lang daw kasi ang itatagal ng buhay ng sinumang matuklaw nito. Pero si Tero Ali, araw-araw, kapiling ang libo-libong walo-walo. Pagkat si Tero ang nag-iisang kaibigan ng mga walo-walo sa lugar na ito. At ito ang kwento ng mga ahas ni Tero. Araw-araw sa nagdaang 30 taon, mahigit 30 minutong nagbabangka si Tero para bisitahin ang kubong ito sa gitna ng dagat ng Olutanga, Sibugay, Zamboanga. Ito ang kubong ipinatayo para maging bahay ng mga ahas dagat na walo-walo. Delikado yan, ma'am. Mabuti pa ang kobra makakagat sa iyo, mabuhay pa kayo kasi may injection pa sa doktor. Pero ang walo-walo, kung walang kuwan sa Panginoon, hindi makuha. Hindi yan mabuhay. Dito, walang takot niyang nilalapitan, kinakausap at hinahawak-hawakan ang libo-libong walo-walo. Matanda-tanda na yung magulang ko. Sabi niya, anak, yung nanghalaga mo, hindi yan pwede sa kubo siya mag-istar. Dagat-dagat yan. Ang bahay nila, yung malaki ng bato, doon sila sa loob. Nasabi ko kay Papa, na ito sa atin, nandoon na sa taas ng bahay.
Naanong ko lang sa Panginoon kay siya man may alam lahat. Isang seaweed farmer si Mang Tero. Noong nagtayo siya ng maliit na kubo sa gitna ng laot para sana may pahingahan siya. Pagkagabi, dalawang ahas nagpunta doon sa bahay namin. Sabi ko, kung hindi kayo malis doon, papatayin kita. Pero kung may hari kayo, lumabas kayo doon sa loob ng bahay ko. Bukas, gawaan ta kayo kubo-kubo. Laking gulat ni Mang Tero dahil parang may isip na naintindihan siya ng kausap na ahas dagat. Ay, mga 10 minutes ma'am, naglabas siya sa baba. Na pagka-umaga, tayuan ko siya kubo-kubo. Hindi pa ako makaatip, nag-akyat na sila sa taas. Mula sa dalawang ahas na araw-araw na pumupunta sa kubo niya, dumami na ang mga border sa kubo ni Mang Tero. Noon dito pa kami tulog. Paggising ko, nandun sa tabi ko. Pero pagkita ko ma'am, masyado marami na sila. Doon na sa mga higaan namin. Sabi ko sa asawa ko, Neng, doon na tayo sa kuwan. Oo, sila na lang dito. Umaga na lang tayo punta dito sa kanila. Tinupad ni Mang Tero ang kanyang pangako tuwing umaga. Lagi niyang binibisita ang mga makamandag niyang kaibigan. Pagpunta ko doon ma'am, sabi nila lang, maganon. Umakyat ako doon taas. Sabi ko sa kanila, maawa na kayo sa akin. Ako ang nagkuhan dito sa inyo. Kung akong kagatin ninyo, hindi na ako papunta dito. Hindi ako makagawa ng kubo-kubo ninyo. Mula nang nakilala si Mang Tero bilang tagapangalaga ng ahas dagat na walwalo, nakatulong daw ito sa pamilya niya. Malaking tulong na sa akin. Kaya may bisita dito na mayroong makabigay sa akong donisyon na makagawa ako kung kubo nila. O ako man, bili-bili ng mga gasolina, magpunta dito. Kasi ma'am, doon sa amin, papunta dito, mugas naman ko 2 kalitro ng gasolina. Paniniwala ni Mang Tero ang pagiging kaibigan ng walu-walo. Bigay na biyaya sa kanya ng nasa itaas. Kaya't wala siyang ibang nais sa buhay, kundi maging tagapangalaga sa kanila. Yung gawa nilang bahay dito para ang mga tourist makapunta dito, gastuhan nila na yung mga maganda na yung mga kubo-kubo nila. Yan ang gusto ko para dito marami ang mapunta dito. Ito ang kwento ni Mang Tero at ng kanyang makamandag na walu-walo. Sino ang nagsabing hindi maituturing na kaibigan ang isang ahas? The freedom of, having the life that you want. Sabi ko, ganito ba? Mga kapuso, alam nyo ba na sa pamagitan lamang ng 1,000 piso, Aba? magkakaroon na kayo ng pagkakataon na umunlad ang inyong buhay. Yan po ang natuklasan na mag-asawang Nixon at Camela Guzman ng Baguio City. Narito ang kanilang kwento ng tagumpay. Aber. Hangad ng lahat ang isang maginhawang buhay para sa kanilang pamilya. At hindi naiiba si Nixon Guzman sa kanila. Pero bata pa lamang, ramdam na niya ang kahirapan ng buhay. Boy ako, punta ako sa relatives namin at para lang magtrabaho at matapos ang pag-aaral. First year high school pa lamang si Nixon. Binawian na ng buhay ang nakilala niyang ina. Sabi ko, ganito ba talaga ang buhay? Parang life is unfair. I promised to myself na kailangang yumaman ako. Lalong nagpursigi si Nixon sa kanyang pag-aaral. Pero hindi nagtagal, kumotok sa puso niya si Cupido. Doon kami nag-meet sa Wright Park. So, vendor kami ng mga souvenirs. Malapit ang bahay namin doon. Subalit bunga ng kanilang kapusukan, napaaga ang pagpapakasal ni Nixon at Camela. Kumbaga, buntis na si Camela. It was really a mistake in our part dahil we went into a relationship na hindi kami ready. Pinilit nilang itaguyod ang pamilyang sinimulan. Sa kahanap ng income na mas mapadali, naging ahente ako. Mag-invest ka ng ganito, may mga kukuhang cheque. Kala namin, okay, yayaman na tayo. Yung pala, doon kami naging na-bankrupt na, lalo na. Ang hirap na, tas lulukuhin ka pa. Hindi sila nawala ng pag-asa hanggang dumating ang hinihintay na pagkakataon ni Nixon. 1997, na ipakilala sa kanya ang isang negosyong madaling simulan. In-explain nila yung business. Yung pwede kang kumita dito kung sisipagin ka between 30 to 40,000 pesos a month in the next 6 to 12 months, sabi niya. Dito nakabawi sa buhay si Nixon. Unti-unti niyang nabigyan ng maayos na buhay ang pamilya. Higit sa lahat, nabigyan silang mag-asawa ng pagkakataon na makapag-travel. Ang nagustuhan ko sa Amway ay yung 4 na pundasyon ng company na family, hope,
third is reward and the freedom of having the life that you want. Ang uniqueness ng Amway business is not just selling the product, but it's selling the opportunity to have their own business. Dali lamang ang maging isang independent business owner na gaya ni Nixon at Camela. Ang Amway basically is here to help people live better lives. So in doing the business, pwedeng mag-asawang gumawa ng negosyo. Sa investment nilang 1,000 pesos, pwede na silang magkipag-partner sa Amway. They can sell our products. We provide training for them, how to really conduct the business. Sa pamamagitan nito, mabibigyan katuparan na ang pangarap ng bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng maginhawang buhay. Ang Amway, sa pamamagitan ng business opportunity na ino-offer natin, mabibigyan ng oportunidad ang mga bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng magandang buhay, matustusan ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya at higit sa lahat, magkaroon ng time to spend with their family. Tulad ng mag-asawang Nixon at Camela Guzman, kayang-kaya din ng bawat Pilipino na maabot ang kanilang mga pangarap. Kinakailangan lamang ng sipag, tiyaga at isang negosyong madaling simulan. Ang allergy ay isang kondisyon. Mga kapuso, kayo ba ay madalas sumpungin ng allergy gaya ng hika o eczema, partner? Alam nyo ba na ang inyong mga allergy ay maaari nyo maipamana sa inyong mga anak? Ba? Mabuti pa ay panoorin nyo ang aming natuklasan upang malaman nyo kung paano may iwasan ng ating mga anak ang magkaroon ng allergy. Ba, importante ito mapanood. Ayan. Maraming iba't ibang uri ng allergy ang maaaring makuha ng ating mga anak. Ang allergy ay isang kondisyon kung saan ang immune system ay nag-overreact sa isang harmless environmental substance na tinatawag nating allergens. Ang common allergic diseases would be atopic dermatitis, yung tinatawag nating eczema, and food allergy. Tapos habang lumalaki yung bata, nagkakaroon din silang allergic respiratory diseases such as allergic rhinitis and asthma. Alam niyo ba na pwedeng maipasa ng mga magulang sa kanilang anak ang mga allergic diseases na ito? If both parents have allergic diseases, there's a 50 to 60% chance na magka-allergy yung bata. If there's only one parent, 35 to 45% chance. Kung meron siyang kapatid na may allergy, there's a 5 to 15% risk of developing allergy. Ito ang dahilan ng matinding pag-aalala ni Lorraine Ann Macapagal para sa kanyang anak na si Liam nung pinagbubuntis pa lang niya to. Dahil si Mami Lorraine ay merong family history ng allergy. I got it from actually my mother's side. Ako yung youngest, sa akin napunta. Father side ko naman, mga usual allergies, may allergic rhinitis, gano'n. Pagdating sa akin, lahat present. We hope that Liam will not inherit my asthma or any allergies. Kasi simply because I've been through it eh. And now that I'm a parent as well, doon ka masyadong nako-concern, tsaka natatakot kasi pinagdaanan to ng nanay ko, mapagdadaanan ko rin. Pero sa tulong ng kanyang pediatrician, nabawasan ang pag-aalala ni Mami Lorraine na mamana ng kanyang anak ang kanyang allergic disease. When I was pregnant, I would always talk to my OB. And then now that Liam is with us, we have very good communication with our doctors. And we always seek their advice and follow it. Meron daw magagawa ang mga ina upang maiwasan nila na magkaroon ng allergy ang kanilang mga anak habang sanggol pa lamang ito. We advise exclusive breastfeeding for 4 to 6 months. Meron silang mga proteins, carbohydrates, fats, minerals, vitamins, secretory IgA na nag-i-improve ng tolerance ng bata that protects the baby. And studies have shown that exclusive breastfeeding prevents or delay the development of cow milk allergy and atopic dermatitis. Bukod pa rito, malaking bagay din daw para sa mga sanggol ang probiotics na meron ng gatas ng ina. Ang probiotics are healthy, good bacteria na nakatira sa gastrointestinal tract. And studies have shown that probiotics prevents the development of gastrointestinal diseases. Kaya wag nang magpatumpik-tumpik pa. Sundin ang payo ng mga espesyalista upang maiwasan ng ating mga anak ang magkaroon ng allergies. So it's more of prevention than treatment. So ang advice ko sa mga new moms, mothers, at the earliest sign of disease, always consult your friendly doctor. Magandang araw po, Mel and Joey. Ako po si Architect Adonis Baluyot. Ang nasa likod ay bahay ko po. Kada lugar po ay maraming kwento. Tara, ikukwento ko sa inyo. Sa Pagsanaan kasi parati akong may music sa chapel. Nagbubuhos ako ng pain, inspirasyon. Hindi ito
cabin ng isang barko. Hindi rin theme park. At lalong hindi rin kwarto ng isang hotel. Sa maniwala kayo sa hindi, ito ay isang hanep na bahay. Magandang araw po, Mel and Joey. Ako po si Architect Adonis Baluyot. Ang nasa likod ay bahay ko po. Kada lugar po ay maraming kwento. Tara, ikukwento ko sa inyo. Mag-iisang buwan pa lang ang bahay na ito ni Architect Baluyot. Modern Asian-inspired ang bahay at kitang-kita ang tema nito sa labas pa lang. Ito ho yung bakod ng bahay. Itong mga bato na to, sabi nila, nakuha nila to sa Intramuros. Actually, wala ho yung semento. Patong-patong lang yan. Ito pong door na to ay talagang original to. Makikita nyo pa yung lumang address nung pinanggalingan nitong door na to. Sa India talaga. Tara, tuloy po kayo sa loob. Ibang tema naman ang pambida ni Architect sa kanyang hagdan. So, yung mararamdaman ninyo, pagka paakit kayo rito, para kayo nasa probinsya, may falls dito na may pan. Kaya pagpasok mo, marerelax ka kagad. Makaluma ang dating ng entrada ng bahay. Ito yung mga lumang tiles dati, ng mga panahon pa ng mga Kastila pa to eh. Bihira na ang may mga ganitong baldosa. Kung makaluma ang foyer, dadalhin ko naman kayo doon sa medyo makabagong lugar. Nauna ninyong makikita pagpasok ninyo. Hanep sa disenyo, hindi ba? Ito yung aming library, study room, na makikita nyo. Itong pader na to, mga nasirang motherboard sa computer, ginawa na naming design sa pader. At di gaya ng ibang study room, hindi table ang nilagay niya rito. Ginamit namin dito, lumang papag na ginawa naming lamesa. Kaya makikita nyo itong banig to eh. Kung banig ang nasa papag ng study room, banig din naman ang tema ng kanyang sala. Yung banig, ginamit ko pang kisame. Pinagawa namin sa Samar to. At kung makikita nyo naman banda rito, coconut shell to. Kung temang modern Pinoy ang sala, ibahin mo naman ang tema ng kanyang powder room. Itong concept naman ito, ginawa namin modern naman, panay glass lahat. Ceiling, wall natin, glass lahat yan all around. Ito pong sink natin, para medyo tumerno sa ating glass, ang finish niya is silver. Mula naman sa kanyang powder room. Ito po yung dining nandito. Consistent dito ang tema ng kanyang sala. Ang dining namin is also combination of luma at bago. Nilagyan ko rin ng banig. Makikita nyo tong ilaw namin, lang itsura niya parang mercury. Itong lamesa nito is acacia wood. So buo siya. Ito, nakita ko tong kahoy na to on my way to Tagaytay. Tindahan doon na nagbebenta ng mga antique. So ito na yon, ginawa naming lamesa. Sa tapat ng dining area, matatagpuan mo ang dalawang ulo ng elepante. Accent lang ito para lalagyan namin ng mga halaman. Mukhang nasa probinsya rin. Kaya lang probinsya ng Thailand. Sa pagpasok mong muli sa loob, mula naman sa aming lanay, ito naman yung kwarto ng parents' room. Nakaharap sila doon sa garden. Sa bintana nito, tanaw ang kanilang hardin na naging tema naman ni Architect sa paggawa ng kanyang CR sa loob ng kwarto. Yung green kasi medyo relaxing ang kulay para sa mga may edad. Para pagpasok nila dito, relax sila kagad. Mula naman dito, tara naman sa kanyang kitchen. Ito na po yung modern. Lahat po ng cabinets namin dito, glass lahat yan eh. Ang top nito ay stainless ang ginamit namin para mas matibay siya, para hindi na siya nabubulok. Kwento pa lang yan ng kanilang first floor. Ano naman kaya ang tema ng kanilang hagdan patungong second floor? Dito naman sa aming hagdanan, ang design nito, wala ko kayo makikita sa iba dahil sariling design ko na to. Walang mga pako to. Pinagdikit-dikit lang pero napakatigas niyan, hindi nyo mauugayan. Nilagyan ko rin siya ng ilaw para pagagabi, medyo hindi kayo madadapa dahil makikita nyo yung liwanag. Para naman sa kanilang mga kwarto, nasa pagkakaalam namin ay iba-iba rin ang mga tema nito. Ito naman yung kwarto ng anak ko na lalaki. Ang design ng kanyang kwarto parang nautical, nasa dagat siya. Para ka nasa loob ng yate o barko. Ang bedsheet, may stulang mapa. Meron siyang bell dito ng makikita sa mga barko. Sa pader naman, yung tuwing nakikita niya sa mga pier, yung mga pinagbabanggaan ng mga bangka at yung pader niya, nilagyan namin ng design na may nagsisail na yate at mga isda. Sa CR, nilagyan na rin namin ng konting accent na ilaw niya barko rin. Kung ang kwarto ng anak niyang lalaki ay parang kwarto ng kapitan ng barko, ang sa anak naman niyang babae, safari naman ang tema nito. Concept ng kanyang kwarto ay jungle. Itong mga ilaw nilagay namin is LED also. Design niya, para kala nyo nasa gubat kayo ng mga vines. Itong pader niya, kung makikita nyo, ang design niya parang mga dahon, para ka nasa jungle. So marami siyang mga stickers na may mga design ng mga hayop. Mistulang theme park, di ba?
itong mismong kama niya, gusto rin niya nasa taas din siya. Para siya si Tarzan. Pag diniliman natin ng ilaw sa gabi, nagtutwinkle yung mga ilaw, ito yung pinabubukas lang na anak ko na babae para daw siyang nakahiga sa outdoor. Nakikita niya yung mga between. Ito naman ang kanyang banyo na medyo ginawa na yung violet para medyo magmukhang candy dahil bata pa. Kung pantasya ng mga bata ang tema ng mga ganitong kwarto, ipapangarapin naman ng mag-asawa ang kanilang master's bedroom. Sapagkat parang hotel. Bago kayo makapasok sa aming bedroom, meron kaming maliit na lounge dito. Dito kami nanonood ng TV. Para pag nandun ka sa kama, hindi mo masyadong maririnig yung TV, makakatulog ka. Dito naman, sa tabi ng parang entrance ng lounge namin, dito yung banyo. Pagpasok nyo rito, panay salamin to. Nakikita sa labas, pero hindi ka masyadong kita sa loob. So, ito naman yung aming kama. Ito pong mga nakikita yung frame na to, this is supposed to be doon sa aming garden. Tinesting namin ilagay, hindi siya nagbagay. Retrofit namin, ilagay lang namin siya ng foam sa taas, kama na siya. Hanip na bahay, di ba? Sa bawat lugar na puntahan mo, sa labas at sa loob. Iba-iba ang tema. Kada lugar, kakaiba at ubod ng ganda. Mel and Joey, maraming salamat sa pagbisita nyo dito sa aking bahay. Sana natuwa kayo sa pag-ikot natin at sa mga kwento na nitong bahay na to. Marami pong salamat sa inyo. Bye! Merry Christmas! Ang Pasko ay kaarawan ng Panginoong Jesus. Yan ang mensahe ng painting exhibit ng ating minamahal na Direk Louie. Kung saan, partner, nagbibigay pugay hindi lang sa anak at sa ina ng ating Panginoong Jesus. Panoorin natin ang iba't ibang mukha ng mother and child. Yan ang sample part sa tabi mo. Napakaganda. Mga obra na nagbibigay pugay sa ating mahal na Birheng Maria, ang pinagdaanan ng kanyang buhay, ang pagkakakilala sa kanya ng iba't ibang lahi. Ito ang kauna-unahang art exhibit na nakatuon sa lalim ng paniniwala ng artist na isang Marian devotee. At ito ang Ave Maria art exhibit ni Direk Louie Ignacio. Itinaong buksan sa publiko ang Ave Maria art exhibit sa bisperas ng kapistahan ng Immaculate Conception at isang makabuluhang pagtitipon. Ang dinaluhan ng napakaraming kaibigan, tagahanga at katrabaho ni Direk Louie Ignacio. Every artist has a tendency to copy nature. Yung imagination ni Louie ang ginamit niya to capture something we don't see. You don't see the Virgin Mary, you don't see angels. Mahirap kung abutin yan in art, yung level of spirituality. 21 Ave Maria series ang pinagmamalaki ni Direk Louie para sa exhibit na ito. Kasi naiingit ako dun sa ibang artist. Meron silang mga mother and child. Ako, puro abstract. Wala akong figurative type of painting. Sa pagsanahan kasi parati akong may music sa chapel. Nagbubuhos ako ng paint. Inspirasyon ko, Mama Mary talaga. Pinikit ko lang siya, isinayaw ko yung canvas with the paint. And then pagtingin ko, curve siya na parang talaga, may mother and child. This is not for sale, my personal collection. And dinadasalan ko to gabi-gabi. At ang Ave Maria series na nagustuhan at sold out lahat nung araw ding nagbukas ang exhibit. My personal favorite is this one. Ang ganda-ganda nung pagkakabagsak nung damit niya. Tinatawag ko siya Our Lady of Montserrat. Kasi pinaint ko ito before going to Mel and Joey in Barcelona. Hindi ko alam na magkakapareho kami nung Mama Mary pagkakita ko sa Our Lady of Montserrat. Talagang ginamitan ko siya ng brush. Nagandahan lang ako ilagay yung mga rose petals. Plus, the symbol of Christ is yung mga fishes, di ba? So, nandun, in-incorporate ko lahat yun. This one is kakaiba. Because, alam mo, Japanese subject lang siya. But, there's Mama Mary, the Black Madonna. Eto naman, nakita ko siya sa dream eh. This one is Mr. Tuvieras. Pero bukod dito, meron din siyang Angel series. Yung mga colors represent angels. Like Barakiel, Angel Judiel. May mga colors yan eh. At mga eksena na naglalarawan sa buhay ng ating Panginoon. The title of this one is Nativity. Ito yung mga dinaanan niya during the nativity scene. This one I like. The crucifixion. May pinaglalaan ng mga charitable institutions ang kikitain sa exhibit na ito dahil na rin sa kagustuhan ni Direk Louie na makatulong ngayong Kapaskuhan. The Child House Foundation, the Kapuso Foundation, and I have Golden Acres and yung mga Aita sa Kalibo, Aklan. Sana madalang ko sila doon ng mga gitara, yung mga musical instruments. Kasi
Sila yung nagbigay ng first gold sa akin sa TV Awards sa New York. Ang Ave Maria exhibit ay isang ekspresyon ng damdaming makasining, mga obrang naging daan para makatulong sa mga dumaraing. Para sa mga bata. Mel and Joey would like to thank the following: Sanyo, Lily's Peanut Butter, Fry and Pop, Brazilian Agaricus Coffee, Waffle Time, Zagu, Janssen Clinic, Nikon Appliances, Bottega ng Bayan, T-Rex Corporation. Miss Mel Tiangco would like to thank the following: Ideal Vision Center for her eyewear, Leotique Paris, Ever Department Store, Revlon, Mary Lou's Jewelry, Janelyn Shoes, Jessie Mendez, Dr. Isabel Nasal of Clinica Dermatologica. Maraming salamat sa pagsubaybay niyo sa amin. Sana napasaya namin kayo sa aming mga kwentong itinampok. Magkita-kita tayo muli sa susunod na linggo. Dito lamang kung saan... Mel and Joey! Good night! Merry Christmas, everybody! Merry Christmas! Mag-usap tayo tungkol sa kwento ng buhay, sa takbo ng iyong mundong umiikot. Hanapin natin mga sagot sa iyong tanong, kami kadamay sa hikaya at lungkot. May tawanan, iyakan, intriga at chismisan, ngunit lagi mo lang tandaan. Ika'y pakikinggan, ika'y mauunawaan. Ikaw ang aming